And good afternoon, participants. May we remind everyone to observe the following rules during the webinar. First, please keep your mics on mute. Only turn on your cameras during the photo op session. Please use the Q&A box to type in your questions. All questions will be addressed during the Q&A session. And lastly, you may use the chat button to share your insights and comments regarding the discussion. The webinar will begin after the national anthem. Bayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y bumay. Lupang hinirang, buyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil, sa lagat at bundok, sa simoy at sa langit mo kamay, may nilang ang tula at awit sa paglayang tinamahal, ang isang ng watawat mo'y nagumpay na nagiging, ang bituin at harap niya kailan pang ay magdidilim, lupa ng araw ng maraming pagsita, buhay langit sa likod, aming ligaya na at may mamagin, ang lahat ay nagdahil sa'yo. Ayan, hello and welcome to our webinar titled Project Panaghiusa, Strength in Readiness, Solidarity, and Response. Yan. So, kumusta naman po tayong lahat? Thumbs up naman tayo dyan. Thumbs up. So, I hope na, yan. Thank you po. I hope na okay lang tayong lahat, lalo sa kabila ng mga kaganapan recently, no? So, magandang hapon po. I am Kyle Bansuceso. And I am Chu Quinto, and we are your host for today's webinar. Siguro, no, to give everyone lang a quick background on our webinar title, Panaghiusa is a Cebuano word for unity, solidarity, or coming together. We hope that through this webinar, we become more knowledgeable about how to prepare for and respond to disasters, as well as inspire us to come together and support our fellow Filipinos in Cebu who've been affected by the recent earthquakes. So, Drew, gaano kalalim ba ang kaalaman mo when it comes to disaster preparedness? Actually, Kyle, no, medyo in a sense may alam dahil medyo lumaki na rin ako sa isang environment na bahain, no? So, I guess in a sense may alam ako when it comes to disaster preparedness, especially when it comes to sa mga bagyo, sa mga baha, 'di ba? Yeah. Nung panahon din dati, yung mga ondoy, ganon. So, I guess na tutunan. Pero I believe marami pa tayong matututunan today. Ikaw ba, Kyle, ano ba ang gaano kalalim ang kaalaman mo when it comes to disaster preparedness? Actually, same lang din. Siguro yung like basic knowledge, ganun yung mga natututunan ko sa school, nung elementary and high school, college. Tapos every now and then may mga infographics ako nakikita regarding sa disaster preparedness. Pero para sa akin, like kulang pa rin talaga yung kaalaman ko. Kaya naman I'm very excited for this webinar. No, para hindi lang ako, hindi lang tayo, pati yung mga participants din natin may matutunan from our resource speaker. Yeah, no. So, tanungin din natin yung ating mga participants siguro, no. Ayun. Gaano kaya kalalim din ang inyong mga kaalaman when it comes to disaster preparedness, no? Siguro type in our chat box, no, kung ano ba yung kaalaman nyo when it comes to disaster preparedness, di ba? Sige nga, let's see. Kasi importante yan ngayon, especially sa ating sitwasyon ngayon sa Pilipinas, di ba? Na madami tayong pinagdadaanan na disaster, Yeah. especially in our season, di ba? Mm. Sakto lang daw, sabi ni Sir Ray Same, Espanto. sorry. Ayan. Sakto lang. Oh, enough, no, para makasurvive, di ba?
sige nga, sino pa kaya yung ibang um ikaw ba, Kyle? Mm. Gaano ka siguro dami na rin yung na-experience mo if ever, if it's okay to. Yun lang, thankfully, parang hindi naman ako like ever pang super affected ng any like disaster. Siguro yung mga nagdaang bagyo nung elementary ako, tama yung Undoy, ganun. Parang sinapit lang namin nun, parang week-long electricity outage lang. Pero thankfully, wala namang like baha sa area namin. Pero grabe, alam ko yung hirap din na dinanas ng mga people na hindi ganun ka-fortunate ng mga panahon yun, no? Like, very affected sila, lalo ng mga baha, ganyan, mga pagbagsak ng puno, landslides. So, I guess, like, super halaga din talaga ng webinar na to, mga ganitong mekanismo, no, para may matutunan din yung mga tao kung paano ba yung tamang preparedness para sa mga sakuna, diba? Yes, Yun, no. si Ay, Sir oh my. Rido po ay isang Yolanda survivor. Grabe ang bagyong Yolanda nga talaga. Oo, no, grabe. Ang dami din talagang pinagdaanan, no? At saka hindi lang siya recent years, as in matagal na rin, no? Especially yan nga, kunyari sa Yolanda Mm, example, di ba? And in my case, I usually subscribe to social media accounts of agencies who release announcements regarding what to do in yan. Good disasters. practice po yan, Sir Yes. Lance. Yes, no, so that's a very good practice kapag kailangan, no? Dahil diyan tayo nakakakuha ng iba't ibang information, no? So, I guess without further ado, no, we would like to invite Sir Mark Lester Chico, the Assistant Vice President for Public Service, for the opening remarks. Magandang hapon po sa inyong lahat. On behalf of the Office of the Vice President for Public Affairs and the Padayon UP Public Service Office, I am honored and delighted to welcome you all to today's webinar on disaster preparedness and response. Thank you for joining us as we come together to build a more resilient and informed society, ready to face the challenges brought about by natural calamities. Alam naman po nating lahat na ang Pilipinas ang isa sa pinaka-disaster-prone na bansa sa mundo. Nararanasan po natin lahat ng sakuna at panganib dulot ng bagyo, lindol, baha, pagguho ng lupa na siyang nakaaapekto sa libu-libong mga buhay taon-taon. At gaya ng Cebu, maraming bahagi pa ng bansa ang di pinalagpas ng nagdaang paglindol. Paalala sa atin po ito na ang kailangan natin ay iba yung paghahanda sa lahat ng pagkakataon. Today, we will hear from an expert who will share their knowledge to help us better prepare for and respond to disasters. We hope that by the end of this session, each of us will walk away more equipped, not only with information, but also with a deeper sense of responsibility in, with, and for our communities. But beyond awareness and preparedness, we are also here today to stand in solidarity with our fellow Filipinos, particularly in Cebu, who continue to face the aftermath of the earthquake. This webinar also marks the official launch of Project Panaghiusa, a collective effort to raise public awareness of disaster preparedness and response and bring much-needed aid, supplies, and support to disaster-affected communities. We invite you to learn and to act, whether through sharing the campaign, donating needed resources, or mobilizing others. Your involvement can make a real difference. Together, we can help rebuild lives and restore hope. Once again, thank you for being here. Let this webinar be the start of a stronger, more compassionate, and more prepared community. Maraming salamat po. Ayan, thank you po AVP Mark for the warm welcome introduction. Yes, no, sobrang importante. We need to learn, but not just learn, we also need to act. So maraming salamat po for that warm message, AVP Mark. So
To help us learn for this afternoon, without further ado, let me introduce our speaker for this webinar, Dr. Carlos Primero D. Gundran. He is an emergency physician at the Philippine General Hospital and the director at the UP Resilience Institute, and he also teaches at UP Manila's College of Public Health. He received his postgraduate degree in Belgium and Italy and medical training from UST. Dr. Gundran leads national efforts in disaster risk reduction and management for health through the UP Manila DRRMH program, the HEAD Study Group, and the Philippine Academic Society for Climate and Disaster Resilience. His research spans disaster medicine, emergency response system, health policy, and community resilience. He was also the lead investigator of the 2023 to 2028 National Health Research Agenda on Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation. Recognized locally and internationally, Dr. Gundran continues to shape emergency medical preparedness through teaching, research, and leadership in major hospitals and EMS organizations. Once again, let's all welcome Dr. Gundran. Hello. Yes, magandang tanghali or hapon na sa inyong lahat. No? I-share ko na po yung aking slides. Salamat sa iyong introduction. Kaya nasaan ba yung aking slides? Hanapin ko lang. Okay. Sige, thank you sa invitation. No? So ito yung aking topic ngayon, no? Disaster preparedness. So di-discuss natin disaster preparedness. Sige. So to begin with, no? Ang objectives natin ngayon is, syempre, i-define ko sa inyo kung ano ba yung ibig sabihin ng disaster at saka iba pang basic definitions. No? Kasi important. Pagka tayo ay nagre-respond sa disaster, alam natin kung ano yung ibig sabihin ng disaster. Bakit maraming problema sa response natin kasi hindi natin naintindihan kung ano ba talaga yung definition ng disaster. So sa akin, natin importante maintindihan ninyo kung ano yung definition ng disaster bago tayo mag-proceed. After that, yung disaster cycle, and then yung phases ng disaster cycle, and then yung importance ng disaster management, importance ng disaster preparedness. So ito yung magiging buod ng aking sasabihin sa inyo ngayon. No? So simulan na natin. Hazards. No? So for definitions, gusto kong maintindihan ninyo kung ano ang difference at saka paano ang hazard nagiging disaster. No? So marami pang steps dito you know? Pero first, basically, ang gusto kong introduce sa inyo is yung concept ng hazard. Ano ba yung hazard? No? So hazard is energy with the potential to cause death, injury, other health impacts. It can cause property damage. It can cause loss of livelihoods and services. No? It can cause social and economic disruption, and it can cause environmental damage. So, ano ba yung mga iba't ibang hazards? So, kung makikita nyo dito sa picture sa right side, yun yung mga iba't ibang klaseng hazards. Meron tayong meteorologic, meron tayong climatologic, meron tayong, geologic, climatologic, meteorologic, biologic. No? So, yan yung mga iba't ibang klase ng hazards. Pero, to begin with, di ba? So hazards, maraming hazards sa paligid natin. No? So hazards ongoing sa paligid natin and useful. No? The existence of a hazard is a current state. So marami tayong hazards natin. And actually, napapakinabangan natin yung mga hazard. Meron siyang community uses. No? Like for example, gasolina. Hazard siya. Pero ginagamit natin siya for transportation. Yung muriatic acid. Hazard siya, pero ginagamit natin siya sa cleaning. No? Yung, yung freon, hazard din siya, pero ginagamit natin siya sa heating or cooling. Yung kuryente, hazard din siya, pwede kang mamatay dyan. Pero kailangan natin siya para bumukas yung ilaw, para magamit natin yung laptop natin. No? So, marami, production functions, no? Food, explosions, fermentations, lahat yan. Yung explosions, ano example niyan? Yung combustion engine natin, kaya tumatakbo yung mga sasakyan natin is, meron kang mga mini explosion doon sa makina na nagpupush doon sa valve para umikot yung makina. No? So hazard is ongoing sa environment natin at saka napapakinabangan natin siya for progress and development actually. No? So nag-i-exist lagi ang hazard sa paligid natin.
So meron tayong dalawang klase ng hazard. First is yung natural hazard, which can be divided into the 5: geologic, climatologic, meteorologic, hydrologic, biological. Sinabi natin kanina. And then yung susunod, no, anthropogenic. Ang anthropogenic, yung sinasabi natin dating man-made or human-related. No? It could be the following, no? Technological, it could be hazardous material, it could be unstable structures, it could be unexploded vintage bomb, it could be transportation, it could be societal. Pag sinabi naman natin societal, ito naman yung war and terrorism. And syempre, pwede naman yung mix. No? And yung mix, usually health-related, biologic. No? So, gera, maraming injuries, maraming namatay, or pandemic, di ba? Marami kang health-related issues. No? So, yan, mix. No? And ito yung dinaanan natin for the past 5 years, which is yung COVID-19, no? Yung SARS-CoV-2. So it is a biologic natural hazard. Event. No? So yung hazard, no? Meron kang virus. Pero kung hindi pa siya nangyayari, like for example, yung vulkan, hindi pa siya sumasabog, edi hazard lang siya. Pag sumabog siya, yun yung sinasabi nating event. Diba? So pagka may tao nagkasakit sa SARS-CoV, so meron ka ng event. No? Event is something that happens or take place, an occurrence. No? In terms of disaster, an occurrence wherein there is a change emitted from the hazard. No? So, yung hazard kasi, nagkukos yan nagtatransfer yan ng energy sa community. No? So, ina-absorb ng community yung energy exchange niyan. Kung hindi niya kayang i-contain yung energy transfer is more than the capacity ng community na i-absorb siya, magkakaroon ka ng damage. No? So, in terms of disaster, an event is an occurrence wherein there is a change emitted from a hazard which can cause damage. No? And dapat may change ka from the pre-event state to the post-event state. So, an event is an occurrence, di ba? But it has the potential to negatively affect living being and or their environment, di ba? So, pagka bumagyo, hindi naman natin nasasabing masisira kagad yung bahay mo, di ba? No? Minsan, kaya namang i-withstand ng bahay mo yung lakas ng hangin. No? So, an occurrence that has a potential to negatively affect their environment. Kaya sinabi natin potential, hindi naman lahat eh. So, hindi lahat ng event nagiging disaster. Hindi naman lahat ng bagyo nagiging disaster. Hindi naman yung lahat ng pagsabog ng bulkang Taal nagiging disaster, di ba? So, mamaya maintindihan ninyo kung ano ba yung definition, ano ba yung difference ng disaster sa ordinary events. So, meron tayong types of events. Sa geologic, sa natural hazards, ito yung example. Pagka geologic, nangyari siya, earthquake, pwedeng volcanic eruption, pwedeng dry mass movement. Climatologic, ito yung precipitation or kakaibang bugso ng ulan. No? Winds, wildfires, temperature extremes, pwedeng heat wave, pwedeng deep freeze. No? Andyan din yung drought, desertification. Pag sinabi nating meteorological, ito yung mga storms and cyclones. Pag sinabi nating hydrological, ito yung mga nagbabaha. West mass movement, storm surge, tsunami. No? So hydrological ang tsunami. And then yung biologic, which is yung na-experience natin, pandemic, epidemic, pwede din yung EID, no? Emerging Infectious Diseases. No? Kasi may potential siya mag-cause ng epidemics or pandemics. No? And kasama din dyan yung insect infestation. Yung mga balang na walang katapusan na inuubos yung crops natin, although hindi na siya common ngayon, no? Yung mga infestation ng ipis, daga. No? So yun, pwedeng biologic yun. Plague. So, ito naman yung mga anthropogenic types of events. Yung technological, ano ba yung example niya? Yung mga hazardous chemical release, yung mga transport accident, diba? Yung mga lumulubog na barko, yung Doña Paz, MV Doña Paz, diba? Fire, power outage, food and water contamination. So, it could be technological. And environmental interference. No? So, pag sinabi naman natin societal, ito yung pwedeng armed or unarmed. Pag armed, war or terrorism or complex emergencies. Pag unarmed, ito yung mga sanctions, embargo. Ano ba yung example ng sanctions? Diba? Sina-sanction ng US ang Russia, no? Dahil ginigera ng Russia ang Ukraine, hindi dapat bilhin yung mga oils nila at saka mga products. So, yun yung example ng sanctions, embargo. Yung embargo, kung naalala ninyo yung sa X-Men ang pinakamagandang example ko, di ba? Yung
Yung pupunta sila sa Cuba, dadalhin nila yung mga missiles, yung nuclear missiles. No? So yun, in-embargo, binablock nila. Behavioral or financial crisis. Again, yung mix is, what best example is yung epidemic. So ang nakikita natin ngayon is a volcano. No? So ano siya? Geologic hazard. No? Pag siya ay sumabog, ito na yung event. No? Sumabog na yung, like for example, Taal eruption nung 2020, no? Bago nag-pandemic, no? Sumabog yung Taal nung January. Diba? Naglabas siya ng ash. No? Pero hindi naman lahat ng volcanic eruption nagli-lead into disaster. Diba? So meron kang hazard, pagka nangyari siya, nagkakaroon ka ng event. No? Ang susunod dyan is nagkakos ng event, pwedeng mag-cause ng damage. No? Ano yung damage? This is the harm or injury that reduces the usefulness or value of something. No? So events may cause damage. Sige, so importante meron kang damage. No? Damage may occur sa ating katawan, pwedeng sa environment natin, pwedeng sa ginawa nating environment, like yung buildings, yung tulay. No? So, yan, pag nag-transfer ngayon ng energy, yung bagyo, yung lakas ng hangin niya, at hindi kinaya ng bahay mo, no? At nasira yung bahay mo, yan yung tinatawag nating damage, structural damage. Damage can be physical, and sometimes it can be psychological. No? And damage is always judged in relation to the pre-event status. Kung ano yung status mo bago sa event, and then ano yung status mo after the event. Doon mag-gauge kung ano talaga yung damage. So meron tayong two types of damage na pag-uusapan. First is structural damage. Structural results from physical disruption of structures resulting from change in kinetic energy released from a hazard during an event. So pag nag-transfer nga ng energy, nagkakaroon ng structural damage. Damage can occur in our bodies, in our human-built structure, or in our natural environment. Structural damage results from transfer of energy from hazard to a physical structure. Damage is the harm or injury impairing the value or usefulness of something or persons. So, ang relo ko, pagka hindi na nagsasabi sa akin ng time, edi wala na siyang silbi. Diba? Ang kotse, pagka hindi mo magamit, for transport, wala na rin siya silbi. No? So, na-impair yung value ng isang bagay, di ba? Because of damage. Yung bahay, hindi mo magamit dahil nasira na, wala kang ngayon tirahan. So, ang sumabog na bulkan, di ba? Pwede siyang mag-cause ng damage. Ito, ano yung damage dito? Yung lava flow, tinabunan niya yung kalsada. So, wala nang madaan ng kalsada. Therefore, no, yung pangalawang damage na pag-uusapan natin is yung functional damage. No? So meron tayong structural damage may cause functional damage. Ano yung functional damage? It is decrease in level of function. No? So yung kotse, na-damage siya, hindi mo siya mapatakbo ng malayo. Yung ospital, nasira yung isang ward, so nabawasan ka ng bed. No? So hindi ka makapag-treat ng patients na nandun dapat sa ward na yon. No? So, structural damage now may produce functional damage. So, the functional damage, changes in level function. Functional damage is changes in or loss of function of living creatures or the systems essential to societal functions. Like for example, yung damaged bridge, hindi makadaan yung sasakyan. Paano kung magdadala ng pagkain or any other supplies sa isang city kung walang daan ng bridge? Collapsed hospital leads to loss of healthcare services, and contaminated wells leads to loss of potable water. Wala kang mainom. No? So, structural damage can lead to functional damage. No? And yung functional damage, ito yung magdidictate ngayon ng needs natin. No? The needs is the difference between the requirements and available resources that occurs as a result of a functional damage. No? Example, PGH is 1,500 bed. Nung lumindol, nabawasan ka ng 400 beds, so 1,100 beds na lang. No? So anong needs ng PGH? Kailangan niyang ibalik yung 400 beds na maging functional. No? So, yan. No? So, event, pwede mag-cause ng structural damage. Yung structural damage, pwede mag-cause ng functional damage. And yung functional damage mo magdidictate ng needs para mag-return ng service yung societal components natin. Dito ngayon nagde-depend ang isang event kung siya ba ay normal event, emergency event, or disaster event na siya. Ngayon, let it be known na habang lumalaki yung functional damage mo, mas nag-i-increase yung needs mo.
no? Mas malaki yung structural damage, mas nagle-lessen yung function, yung level of function. So, pag nag-i-increase yung functional damage, mas nag-i-increase naman yung needs mo. Directly proportional siya. So, the determination of needs requires transformation of decreased level of function into resources, goods, services, or other resources. So, doon sa scenario ginamit ko, 400 beds, no? Kailangan mong produce ng 400 beds para ma-admit mo yung 400 patients na dapat na ma-admit mo. Kung minsan good siya, no? Wala kang gamot. Ano pa? Minsan services, wala kang CT scan, na-damage yung CT scan mo. No? So yun yung needs. Ang point of view natin dito pinag-usapan is hospital na lang muna. No? Kasi yun ang kabisado ko. So needs ang importante na ma-identify ninyo kasi needs yung magdidictate kung ano yung situation mo. Kung crisis lang ba or emergency or disaster na. Your needs require a response. Diba? Meron tayong tatlong response. No? First is return to essential level of functions. Pag-usapan natin yung PGH. Ibalik mo yung 1,500 bed capacity from the 1,100. Or, number 2, maintain current levels of function. 1,100 beds ka na nga lang eh. Dapat hindi na mag-deteriorate yan. No? 1,100 beds pero yung nurse-to-patient ratio mo is kulang. Ang nurse-to-patient ratio mo dahil hindi nakapasok yung ibang nurse mo is 800 beds lang yung kaya. So, dapat i-maintain mo yung current levels of function mo na 1,100 at least man lang. Or, yung pangatlo, mas mahirap. 1,100 beds ka na nga lang, tapos meron ka pang 5,000 victims ng earthquake na kailangan i-admit. O ano yung surge mo doon? Usually, ang mga hospital can accept 30% additional bed sa capacity nila. No? So, yun naman yung sinasabi nating meet the surge requirements. So, it's either bumalik ka sa essential level of functions, yung 1,500 beds, or i-maintain mo, dapat hindi na mag-deteriorate yung 1,100 mo, and yung pangatlo, i-meet mo yung surge capacity mo. Yung lahat ng pasyenteng padating, paano mo siya tutugunan, kumbaga. Okay. So, lahat ng needs natin, kailangan ng response. Ano yung response? Ito yung mga action natin para ma-address yung mga defined needs. Beds, services, goods, or supplies. Depende. So, yung response natin, ang nagdi-dictate ngayon kung ang scenario, kung ang event ay emergency or disaster. Pag sinabi natin emergency, ito, ginagamit ng community yung reserves niya, no? Or extraordinary to meet all or some of the needs created by the changes in or loss of function. So, ang difference ng emergency sa disaster is, pag emergency, hindi ka humihingi ng tulong. Assistance from outside is not required. No? So, ano ba yung mga responses natin sa needs? Meron tayong relief at meron tayong recovery. Pag sinabi natin relief, you mitigate or stop further functional damage. O dapat yung 1,100 beds hindi na deteriorate yan. Or filling gaps of level of function. So, 800 lang yung kaya ng hour mo. Dapat i-fill up mo. Dagdagan mo pa yung gap mo na 800 to 1,100 is 300. So, dapat may makuha ka mga nurses to see 300 more patients. No? Or, supplement levels of functions to meet conditional needs. Eh, paano yun? 10,000 patients pa available. Ayun, mahirap. Yun ang mahirap na isipin, no? Kung paano mo gagawin yun. No? So, yung relief responses is based on functional. No? However, yung recovery responses mo, ang basis niya is yung structural. Ina-address mo yung structural damage. Yung relief response, ina-address mo yung functional damage. Yung recovery response, ina-address mo yung structural damage. It's either nire-repair mo or nire-replace mo yung damaged structures, bumibili ka ng bagong beds, no? Or nire-rehabilitate mo, inaayos mo yung nasirang ward. So, meron tayong pinag-usapan na response kanina. Yung ordinary, ano ba yung ordinary? Routine, usual, day-to-day. No? So sa PGH, pag-isapan natin, isang coaching vehicular crash, kayang-kaya yan sa PGH. No? So pag kami dumating na ganyan, anong gagawin ng ER? Gagamutin nila yung pasyente. No? Hindi nila kailangan ng reserve. Yan naman tayong tinatawag na MCI mode ng PGH. No? Pagka nagkaroon ka ng mass casualty. Ano yung mass casualty?
dadagsa yung pasyente sa ER. No? Like for example, may sumabog na bomba sa Black Nasan in Procession and meron kang siguro 5 to 10,000 victims, 1,500 bed capacity ng PGH. No? So, anong gagawin ng PGH pagka 100 na yung dumadating na pasyente or 50, isang bus? No? Ang doktor niya sa ER, 12 lang. So, gagamitin niya ngayon yung reserves niya. Yung mga doktor sa ward, yung mga pre-duty at saka yung mga from duty, pababalat yun sa ER para tumulong. So yun yung sinasabi nating extraordinary response. And then, ang pangatlo is yung outside resources or outside response. No? Kung hindi na kaya ng PGH, ano gagawin niya? Ipapadala niya sa ibang ospital yung ibang pasyente. So, pag gumamit ka na ng outside response, ito na yung disaster scenario. Diba? Disaster is an event wherein the needs are not met by your local response. No? A situation that overwhelms the local resource. Ito yung gusto kong maintindihan ninyong definition ng disaster. Mismatch lagi siya. Higanti lagi yung kalaban nyo. Kulang lagi ang resources ninyo. Diba? So, kung matatandaan nyo yun, ang solusyon ngayon to manage disaster is madederive nyo na pagka naintindihan nyo yan. So, ano yung definition? It is a disruption of community or components of community of such magnitude, diba, that the need exceeds your ability to cope without outside help. Ibig sabihin, ano ba yung disaster? Isang insidente na kung hindi ka hingi ng tulong, hindi ka makakabangon. So, paano mo i-manage ang disaster ngayon? Tanggapin mo na kailangan mo humingi ng tulong. Tanggapin mo na hindi mo kaya. Ang problema natin marami tayong superhero syndrome dito sa Pilipinas. Diba? Ano yung superhero syndrome? Si Superman, si Darna, hindi naman nila kailangan ng tulong kasi superhero sila. Pero sa tunay na buhay, wala namang superhero Diba? Sa tunay na buhay, pagka may krisis, para ka makabangon, kailangan mo humingi ng tulong. So disaster is an incident na para ka ma-recover, kailangan mo humingi ng tulong. It requires the use of outside resources. Kung hindi ka gumamit ng outside resources at ikaw ay naka-recover, hindi disaster yon. Diba? Emergency lang yon. So with that, ito yung tatlong aspeto ng disaster na gusto kong tandaan ninyo. Una-una, disasters interrupt the normal function of a community. Pagka bumagyo, ano nangyari? Walang pasok. Ano nangyari pandemic? Lockdown. Walang pasok. Na-interrupt yung normal function of a community. So yan yung first aspect. Ano yung second aspect? Disasters exceed the coping mechanisms or capacity of the community. Hindi kaya, di ba? Kung hindi mo, ito yung commonly na hindi naintindihan ng lahat Kung hindi mo maintindihan yung second aspect, hindi mo maintindihan yung third aspect. Ano yung third aspect? Para ka makabangon, kailangan mo humingi ng tulong. So how do you manage disaster? Kailangan mo humingi ng tulong. Diba? Kailangan kang tulungan. Kung talagang disaster yan, hindi ka makakabangon kung hindi ka tutulungan. Kaya ngayong Manila hostage crisis, diba? Naging disaster siya. Bakit? Hindi kasi humingi ng tulong yung Manila Police. Kasi nakapwesto na yung Special Forces during that time. Ano sabi ng Manila Police? Malis kayo dyan. Anong kala nyo sa amin? Hindi namin kaya. Instead na Manila hostage crisis lang, naging Manila hostage massacre. Kasi meron silang superhero syndrome. Diba? Hindi nila kayang aminin na hindi nila kaya. So, naintindihan na natin yung tatlong aspeto ng disaster. Ito, meron tayong dalawang characteristic of disaster ngayon. First is yung mismatch. No? So, tandaan nyo, sa disaster, laging sobra-sobra yung needs mo doon sa resource capacity na meron ka. No? So, higante lagi ang kalaban mo. Ibabalibat ka ng higante kasi hindi mo kaya yan. Next is yung chaos. No? So, ano yung chaos? Paano natin define? Lahat gustong gawin ko ano yung tama sa mata niya. Ano naman ang masama nun? Diba? Gusto kong tumulong Maganda yung hangarin ko. Basta pupunta ako doon, tutulong ako. Tama, mali. Actually, yan ang problema natin sa chaos. Bakit? Example natin yung Tacloban. Lahat ng responders gustong pumunta sa Tacloban kasi yun yung popular. No? So lahat ng tubig nasa Tacloban, pinapaligo na nila yung mineral water kasi sobra-sobra na, samantalang yung ibang katabing barangay walang mainom. Meron kaming na-interview noon, umiiyak, wala daw silang mainom. Saan sila kumukuha ng tubig? Sa bowl ng kubeta. Diba? Sobra-sobra na yung resources mo, hindi mo siya na-distribute na maayos, hindi mo na-manage yung disaster. Diba? Chaos. Kanya-kanya kayo Maganda nga yung hangarin mo. Diba? Gusto mong tumulong pero nakatulong ka ba talaga? Diba? Kaya nga sabi nila, sa Hayan, good intentions hindi enough. Kailangan natin mag-coordinate, collaborate. Importante yung incident command. So how do you manage chaos? Dapat meron kang order. So yan ang gusto kong tandaan ninyo. Ang characteristic ng disaster is mismatch. Ang pangalawa is chaos.
So, nakita na ninyo kung paano mag-morph ang hazard pagka nangyari siya yung event. Yung event can cause structural damage, and your structural damage will cause functional damage, which will dictate your needs. No? Kung ordinary local response lang ang ginamit mo sa kanya, edi usual event lang siya. Pagka extraordinary, emergency na siya. Pagka gumamit ka ng outside response, disaster na siya. Ito naman yung disaster management cycle. From mitigation, prevention, preparedness, response, at saka recovery. No? Cycle siya kasi after na recovery, balik ka na naman sa prevention mitigation phase. Ito din yung NDRRMC framework na ginagamit natin ngayon. Yung 4 na phases na yan. So ano yung meron sa prevention mitigation? Activities directed at eliminating or reducing the degree of long-term risk to human life and property from hazards. No? So pwede mong i-prevent or pwede mong i-mitigate yung effect ng hazards. Preparedness naman refers to activities undertaken in advance to develop operational and logistic capabilities and to facilitate an effective response. No? So preparedness is paano kunyari nasunog ang building natin. Paano natin malilesen yung mga mamamatay at may injure. Dapat maayos yung evacuation mo. Walang hindi nag-uunahan at tutulakan at nagkaukas ng stampede. No? So dapat marunong kang gumamit ng fire extinguisher. Dapat mayroon kang emergency response team. So, dinedevelop po lahat yun yung preparedness. In preparedness space, we increase the capacity just in case the event does happen. Kasi, yung prevention, isa pa lang yung successful prevention eh. Yung smallpox. Yung vaccination ng smallpox, na-eradicate na natin yung smallpox. Pero yung iba kasi, hindi mo mape-prevent. Like for example, hindi mo na pwede sabihin sa bulkang mayong huwag kang sumabog. Hindi mo na pwede sabihin sa bagyo na huwag kang dumating dahil COVID pa. Diba? So, kung hindi mo kayang i-prevent, anong pwede mong gawin? I-mitigate mo yung effects niya or mag-prepare ka para kung mangyayari siya, kaya mong mag-respond efficiently. So, preparedness phase is the aggregate of all measures and policies taken by humans before the event occurs that reduces the damage that would otherwise be caused by the event. So, sa preparedness, ito yung bumibili ka ng early warning system, ina-identify mo yung evacuation and relocation sites, yung temporary shelter doon sa lugar na hindi dapat binabaha. Meron ka ng food supply for 3 days, personal. Pero pagka LG pinag-usapan natin, dapat, months supply of food and water. Sa hospital, medical supplies. Energy, gasolina para sa generator. And yung mga response strategies mo. And then, syempre, yung mga drills sa exercise, dapat gawin mo siya. Okay, response refers to what the government and other organizations do immediately before, during, and after a disaster or terror event. Yun yung response. No? Yung response natin, yung efficiency ng response, nagde-depend siya sa preparedness natin. And yung rehabilitation is to bring the affected area back to normal as quickly as possible. No? So yun na yun. Nakabalik ka na sa usual status, na-address mo na yung structural damage. No? Ito, definition lang ng risk. Marami kasing sinasabi nila, death. Ano yung risk sa earthquake? Death, hindi. Death is an outcome. No? Ano yung chances na may mamatay sa earthquake? Yun yung risk. So risk is the probability that a person will experience a negative impact or negative outcome. No? Ano yung risk of dying? Ano yung risk na magkasakit? Ano yung risk ko na manalo pagka bumili ako ng loto? Pwede ding positive risk yun, di ba? Pero usually, ang risk, kinokonnote natin sa negative value nito. So, risk, pwede mo siyang i-compute, no? Pwede mo siyang i-quantify, kumbaga. No? And may formula silang ginawa. Risk is equal to hazard times vulnerability. Actually, maraming formula yan. Kung minsan, yung iba, nilalagyan pa nila over capacity. Tapos yung iba, sobrang haba, ang daming factors or variables na kinoconsider. No? So, hindi ganun kasimple. Pag-usapan naman natin yung vulnerability. What is vulnerability? Ito yung susceptibility ng population and environment to the type or nature of event. Yung Marikina, ano yung vulnerability niya sa flood? Malaki, di ba? Yung Marikina, anong vulnerability niya sa avalanche? Hindi siya vulnerable kasi wala namang avalanche sa Pilipinas, di ba? So, the susceptibility ng population dun sa type of nature or event. So the predisposition to suffer damage due to external factors and the propensity of things to be damaged by a hazard. So ito yung vulnerability mo. So ito yung mga factors na nag-increase ng vulnerability natin, yung rapid population growth, yung urban squatters,
environmental degradation, displaced persons, personal exposure. The degree of vulnerability depends upon the resilience of the society to the event. Now, disaster management. Ano yung disaster management? It is the body of policies, administrative decision, and operational activities which pertain to various stage of a disaster. Sabihin nyo lang kung may maubusan ako ng time. Hindi ko kasi tinayman yung aking presentation. It is the intersectional activity and contribution of all sectors that are crucial for its total success. So disaster management, again, dapat nagtutulungan lahat ng sectors. Parang yung katawan natin. No? Pagka nagkasakit ako, like for example, meron akong UTI, buong body ko yung affected Buong body ko yung mag-work together para i-eliminate yung illness ko, para mag-heal ako, para gumaling ako, para bumalik ako sa dati. Ganun din sa society and disasters. Component of disaster management, kailangan mo, number one is policy formulation. No? Yung mga tao kasi naghahanap ng mandate. Pagka mag-create ka lang ng DRR team, no? Walang susunod sa iyo. No? Kasi iiwas po sa lahat yan. Ayaw ng additional task or trabaho. So, pinakamaganda, no? Mag-formulate kayo ng policy sa institution ninyo or university or any institution. Next is yung risk assessment, which is composed of hazard analysis at saka vulnerability analysis or vulnerability assessment. After that, emergency prevention and mitigation. And after that, emergency preparedness. And then, syempre, susunod na yung response. So, policy formulation, dapat meron kang, obviously, memo or policy or anything. No? Like, for example, yung FEMA. Yung existence ng FEMA because of policy yan. No? So, it provides availability of favorable conditions to operate. No? It defines organizational structure, it defines yung funding mo at saka yung appropriate equipments mo. Mahirap kumilos kung wala policy. Mas madaling kumilos kung may policy. So, vulnerability assessment. Ano ba yung risk mo? Ano ba yung risk sa Marikina na mamatay because of avalanche? Or ma-injure because of avalanche? Or magkasakit because of avalanche? Zero lahat yan. Di ba? Kasi hindi naman siya vulnerable sa avalanche. Pero pag-usapan natin yung earthquake, pag-usapan natin yung flood, pag-usapan natin yung fire. So, pwede mong i-quantify ngayon yung vulnerability ng Marikina because of that, in terms of death, injury, disease, displacement, or secondary hazards. So, sige, the tendency of hazardous event to incur damage like loss of property, loss of income, breakdown in security, damage in infrastructure, breakdown in essential services. So, prevention and mitigation, ano ba yung mga pwede nating action? Prevent population from living in a disaster-prone areas, which is impossible dito sa Pilipinas, di ba? Hindi mo na pwedeng paalisin yung mga tao sa Marikina dahil binabaha siya. Sa bulkan ngayon, after sumabog ng bulkan ngayon, noong 2008, di ba, nagkaroon siya ng parang mud flow. Maraming natabunan na barangay, pero 1 month pa lang later on, bumabalik na naman sila, nagtatayo na naman sila ng bahay doon. So, hindi mo kaya i-prevent to Wala na Wala na tayong pupwestuhan sa mundo. And hazards is, sabi natin kanina, constant in our environment. Matabang lupa yung paligid ng mayon. Kaya maganda magtanim at magkaroon ng crops. Ano pa? Cautionary or warning messages mounted on disaster-prone areas. Pwede mong patibayin yung mga building mo, structures that can withstand earthquake or typhoon, meron ka identified evacuation area, and so on, and so forth. I think maubusan na ako ng oras Bilisan na natin. Emergency preparedness to strengthen the overall capacity and capability of a country to manage efficiently all types of emergencies. So, maghahanda ka I-shore up mo. Again, lahat ng steps na ito, kailangan mo ng resources and kailangan mo ng funding. Especially dun sa response. Emergency preparedness and response. So, to provide prompt effective assistance, dapat naghahanda ka. Pagka ikaw ay prepared, you can facilitate relief measures and rehabilitation services more efficiently and more effectively and more faster. So, emergency preparedness, ano ba kailangan mo dyan? Dapat merong emergency plans. Like for example, ano ba yung plan ng hospital to reduce mass casualty in injuries, incidents among population at risk? So, meron ka bang plans for initial health services pagka after ng big one, earthquake? Paano mo i-restore yung health services mo? Paano yung mga na-rescued victims mo? May mga injury yan, saan mo dadalhin?
Paano yung mga 10,000 dead bodies or 30,000 dead bodies na na-predict ng Oplan Metriacal, ng M. Meyer study? Paano mo i-dispose yung, yung 30,000 dead bodies na yan sa Metro Manila? Yung sa Yolanda, 10,000 dead bodies lang yan, pero isang buwan na naamoy mo pa rin yung rat doon sa paligid. Hindi pa nila na-dispose lahat, na ma-manage lahat ng dead bodies. And other post-term emergency problem. So ito yung isang example sa PhilBox kung paano ka ano yung gagawin mo, before, during, and after an earthquake. So basahin niyo na lang yan, available siya online. Hindi ko na i-explain isa-isa dahil mauubusan tayo ng oras. Paano naman pag flood and typhoon action plan? Thank you sa Americares at saka sa DOH, ginawa nila ito. Ito yung mga pwede yung steps na gawin before a flood or typhoon and during a flood or typhoon. So meron ng actually existing plan, available siya online, i-download nyo na lang or screenshot nyo to or hingi kayo ng copy ng presentation later on. So ito yung conceptual framework of disasters. Alam na natin na yung hazard, pag nangyari, naging event, nagkukause ng structural damage, which causes functional damage, which dictates the need, and yung needs nagsasabi sa atin ngayon ng response kung siya ba ay emergency or disaster. So pag ordinary response or extraordinary response, hindi pa siya disaster. Ang level of disaster is yung pagka kumuha ka na ng outside response. Ngayon, pag issue-shore off mo lahat, from event to disaster, ang tawag natin dito capacity building. So if you prevent event into producing structural damage, ano yung tawag mo dito? Ito yung absorbing capacity. Ito yung part one aspect of capacity building. One is your absorbing capacity. Anong ginagawa ng absorbing capacity? You prevent the event from producing structural damage. Yung susunod naman is yung when you prevent the structural damage to cause functional damage. Ang tawag naman natin dito is our buffering capacity. So yung ordinary local response at saka or extraordinary local response, parehong local response capacity ito. So hanggang emergency lang yung definition niya. Pero pagka gumamit ka na ng outside response, disaster na ito. Now, sinabi natin kanina, capacity building mula event hanggang emergency. Pero pag dinagdag mo ng hazard mitigation, you minimize the effect of the hazard para magkaroon ng event. Ito na yung sinasabi nating risk reduction. Ito yung focus natin ngayon, di ba? Hindi lang capacity building, but also, if possible, i-mitigate natin yung hazards. So, yan. Yun yung definition ng risk reduction. Ito yung definition ng capacity building. Medyo academic yung ating discussion. Okay, disaster resiliency is you decrease the vulnerability of the society to future events. Ang capacity building, you increase the level of resiliency by augmenting your absorbing capacity, your buffering capacity, and then your response capacity. So, mas marami kang local response capacity, mas hindi mo kailangan yung outside help. Kumbaga, di ba? So, mas nagiging resilient ka, hindi nagiging disaster event. Absorbing capacity, you minimize the probability of an event producing structural damage. Like for example, building construction codes. Dapat sa Pilipinas, yung mga building natin can withstand intensity 7 earthquake. Diba? And it includes stockpiling equipment and supplies. Buffering capacity, you minimize the probability of structural damage leading into functional damage. It is the ability of society to minimize the change in essential level of functions for a given change in available resources. So ano yung kailangan natin gawin dito? Working double time. Kasi sobra-sobra yung trabaho. Sasampu lang kayo. So, pwedeng ordinary, pwedeng extraordinary response yan. Pero mahihirapan kang mag-respond kasi i-increase mo yung efforts mo. Yun yung buffering capacity. Kailangan maging efficient ang mga response team mo to execute their specific jobs para ma-address mo yung needs, na overwhelming needs, if ever. Kasi kung hindi mo kaya address yung overwhelming needs, kailangan mo na ng outside response, disaster na siya. So in resiliency, you lessen the vulnerability, you increase your capacity, and that is what we call now capacity building. Absorbing capacity, one example is safe hospitals, another example is sa DILG, yung building code, intensity 7 earthquake, dapat lahat ng buildings na itatayo natin. Buffering capacity, it's about how you manage your available resources, di ba? Meron ka bang reserve? And ano ba yung skills at competency ng mga tao mo? Diba? And then how you organize a response to identified needs. Ayun, meron kami study na ginawa.
better response. No? Learn and gain knowledge needs to be applied or it will be forgotten. Yung mga responders natin, no? Pagka hindi mo in-apply yung training mo, hindi mo in-apply yung hindi ka nag-practice ng CPR, pagka hindi mo siya ginawa, as soon as possible, no, mabilis siya mawala. Learn or gain knowledge, pagka hindi mo i-apply, madali mo siya makakalimutan. Ngayon, ang problema natin, pagka nag-train tayo ng mga first responders, sometimes ina-apply nila yung natutunan nila in theory sa actual event. No? So, walang practice. No? So, and kung minsan, akala mo madali lang siya, pero pag in-apply mo, hindi pala ganun kadali. So, maraming variables na nag-enter into play. No? So, ang nangyayari, nagpa-practice ka sa pasyente sa tunay na event. So, kung gusto mo ng mas magandang response, magkaroon ka ng exercise or drill o mag-practice kayo, di ba? Sa tunay na buhay kasi, application usually comes from actual experience or actual response. Hindi maganda yon, di ba? Kasi kung nag-practice ka sa tunay na senaryo, maraming mamamatay. So, importante yung mga drills at saka simulations para ma-retain mo yung knowledge at para ma-identify mo yung mga akala mo tama yung ginagawa mo pero hindi pala effective pag in-apply mo. Makukorek yan sa exercises. So, panoorin natin itong video nito. So, ano yung nakita natin doon? Simple lang di ba? Meron na siyang opportunity para i-contain yung crisis or emergency. Merong nag-aamok, di ba? May dalang itak. Akala niya madali lang maghagis ng net. Hindi pala siya marunong maghagis ng net. Kung nag-practice siya, di ba, isang bato mo lang, makukontay mo na yung situation na hindi, mali, palpak. So ano nangyari? Hindi niya na-control yung scenario. Meron ka lang window na ilang segundo para makontain yung crisis Pero dahil hindi ka nag-practice, hindi mo pala alam yung ginagawa mo, akala mo madali lang siya, nung ginawa mo, palpak ka pala, tinaga pa siya ngayon. So yan ang kung bakit importante yung preparedness. Diba? Kasi hindi tayo dapat nagpa-practice sa tunay na event. Meron tayong ilang segundo para gawin yung tamang procedure at pag na-miss natin yung opportunity na yon, merong mamamatay. On this problem 24 hours, our delegates are behind the scene, not... Ayan. So nakita niyo yung nangyari ngayon. Ano yung ginawa? Nagpaputok siya ng plastic. Ano yung akala ng Secret Service? May pumutok. Ano yun? Baril. So ang instinct nila is dapat hindi mamatay yung binabantayan nila. Kaya kinuyog nila. Di ba kay Trump, nung binaril siya sa tenga, kinuyog siya ng Secret Service at binaba siya para takpan yung katawan niya. Ganun ang ginawa nila dito para hindi mamatay yung asset nila, yung pinoprotektahan nila. Again, pag may training ka, yung actions mo kasi is automatic na. Sorry, no? So preparedness is crucial, di ba? Hindi natin afford na maging complacent. Kailangan natin mag-invest sa preparedness, kailangan natin mag-exercise. Kung tingnan natin itong video ito si Shinzo Abe Tingnan natin. Unang putok. Ano yung sabi ng Secret Service niya? Ano yun? Di ba? Doon sa pangalawang putok, patay na si Shinzo Abe. Diba? Yan ang ibig natin sabihin. Kung hindi ka handa, hindi ka trained, mamamatayan ka ng asset. Mamamatay yung binabantayan mo. Nakita niyo naman yung response kay Trump, nakita niyo naman yung response kanina, hindi na niya kinonfirm, ano ba yun? Baril ba yun o meron lang nagloloko? Hindi Ang instinct mo dapat is i-protect mo kagad yung asset mo. May marinig ka lang putok kasi wala ka ng time. Yung susunod na putok, malamang siguradong patay na yung asset mo, which is yun yung nangyari. Nasa likod lang niya yung salarin. Kaya importante ang preparedness. No? So question, can we control disaster? Hindi. But we can manage disaster. Hindi mo na pwedeng sabihin sa bulkang mga huwag kang puputok. Diba? Pero pwede nating i-manage yung outcome ng event ng disaster. And ang susi sa disaster management ay preparedness or paghahanda. So dapat naghahanda tayo sa disaster, which is yung topic natin ngayon. I-share ko lang sa inyo ang ibang engagements ng UPRI, especially after the Cebu and Mindanao earthquake. So ito yung site assessment sa Northern Cebu. Nag-deploy kami ng asset natin, di ba? Sa Bogo City, San Remigio, sa Medellin, sa Daang Bantayan.
So ano yung ginawa nila doon? Short interviews sa residentes, officials, sa mga responders, no? Identification of areas for distribution of solar lamps, shelters, and repair kits, no? And then ocular visits of 5 totally collapsed buildings throughout Northern Cebu. So nating alamin no? Gusto natin magkaroon ng sitrep, no? Para alam natin kung paano tayo magre-respond na maayos. Siyempre, i-relay yan dito. Ito yung situation, ito pa yung needs. Siguro hihingi ka ng additional na resources for that. And then meron din tayong tinatawag na matatag rapid assessment system, no? So rapid assessment of hazards on select UP Mindanao and Cebu facilities, no? So ito naman nagfo-focus sa occupational hazards at emergency protocols, no? So inassess nila 14 building sections excluding swimming pool and playground, no? Yun mga inassess nila sa Mindanao at sa Cebu. Kasi tinutulungan natin silang maging resilient, di ba? UP Resilience Institute Dapat UP sa UP nagsisimula, dapat mas resilient tayo sa disaster para tularan tayo ng iba. Tayo ang leader Nag-conduct din tayo ng focus group discussion, no? About public service continuity plan, no? Ano yung incident command system, paano siya i-activate, no? Ano yung earthquake response, no? And then yung preliminary results ito. So with that, nakita natin ano ba yung future needs, ano ba yung resources para kung mangyayari ulit yung earthquake, hindi na sila ganun masasalanta as before, di ba? Kaya nga lahat ng mga post-recovery ngayon is dapat build back better ka. Dapat pagka nangyari yung same level of intensity ng earthquake, ay hindi ka na madadamage like before. So ito naman, nag-visit UP Institute of Civil Engineering, no? In coordination with UP system through UPRI again. So their task was not scientific, pero nagmamadali sila, no? Ano pa ba yung areas na at risk for aftershocks, landslide, and new rock falls para decide tayo, makaplan tayo at makagawa tayo ng strategy kung ano yung dapat natin gawin, no? So ano yung collective goal? To strengthen early warning systems and enhance community readiness for another earthquake, kumbaga. So maraming activities actually in UP. Siyempre, UP Resilience Institute, yan ang goal natin. So with that, I think ito na yung aking last slide. Maraming salamat po sa inyong lahat. And I would like to return the floor to our MC and host. Thank you. Okay, maraming salamat po, Dr. Gundran. Very prominent for me dun sa naging discussion, no, yung about sa superhero syndrome, no? Like, di ko na-realize na parang nakadagdag din pala siya sa kaguluhan, lalo sa gitna ng isang sakuna. So, Doc, medyo madami na rin po kasi tayo naging questions, no? And karamihan po ay medyo sa konteksto ng from a community, ganun, like from a normal citizen, ganun. So, for example, ito, may question po tayo, no? Ito, as a resident living very close to the Laguna Lake, what are the necessary preparations to reduce and manage the risks from the impending earthquakes, given that our residence is highly susceptible to liquefaction? So I guess like with all the earthquakes happening po, Doc, no? Lalo ngayon. Sa community, no, mas masasagot kayo ng PhilBos kasi expertise nila yung liquefaction Tama siya na actually ang hindi lang liquefaction prone ay Quezon City at saka Makati. Kasi adobing ilalim nito. Pero all the rest is liquefaction prone. Talagang lulubog pag liquefaction at nagkaroon ka ng ground shaking at may tubig yung lupa mo, like the definition itself, liquefaction, yung word itself, di ba? Parang magiging tubig yung sand. So lulubog lahat ng mabigat, lahat ng mga magagaang, lulutang. So yung mga Poso Negro, yung mga taul, lalabas lahat yun. Aangat lahat yun. Nangyari na ito sa Dagupan noong 1990s. Nagkaroon siya ng liquefaction. Ano ba yung pwede natin gawin dito? Pwede ba kayong lumipat sa lugar na hindi liquefaction prone? Diba? Kasi, yun either lumipat kayo or tanggapin nyo na magkakaroon kayo ng liquefaction pagka nagkaroon ka ng malakas sa earthquake. Siguro kung hindi ka naman makakalipat, identify mo na ngayon paano ka magsusurvive kung sakaling mangyaring earthquake na yun. Diba? So siguro dapat meron kang go bag.
para bibit-bitin mo na lang pagka nagkaroon ng earthquake. No? Dapat marunong kang, alam mo kung saan ka pwede magtago sa bahay mo. Kunyari, intensity 6, hindi mo kayang tumakbo eh. O doon ka ngayon magtatago muna, mag-duck cover and hold. Alamin mo na yon, no? Kung saan mangyari earthquake, dito ka magtatago. And then meron kang food and water good for at least 3 days. Bakit? Kasi in 3 days, dumating na yung international aid. At saka yung mga gustong tumulong, malamang nandyan na. No? Pwede ka na humingi ng tulong. Ila siguro kasi hindi mo na pwedeng sabihin huwag ka mag-liquefaction, di ba? Wala namang paraan para gawin mong hindi liquefaction prone yung lupa mo. Hindi pwedeng ganoon eh. Di ba? So talagang readiness lang talaga, no? Mag-prepare ka at saka mag-ready kung sakaling mangyari ito, paano ka magsusurvive, paano yung magsusurvive yung family mo, no? Maraming pointers dito ang PhilBox, no? Doon sa tool. Actually, ang nalilito ko sa question flood ba ang tanong niya o earthquake, di ba? Kasi doon sa May Laguna, prone siya sa flooding din di ba? Although, meron din naman yung America's na tool, tignan na lang nila yung flood and typhoon kit for that. So meron tayong mga available na guides and resources na on how to prepare for possible hazards in our community. Yun lang muna. Masyadong mahaba ng sinabi. Okay. Thank you po, Doc. Ayan. So may another question po tayo. How often do you suggest practices like for fire and earthquake drills? Also, as a normal citizen, aside from practice, how can we mitigate the panic of the community? Especially ang dami po buildings around us. Okay. Ano pa i-mitigate yung panic? Panic of the community. Ang unang sagot ko is, gaano ba kadalas dapat mag-drill? According to the Bureau of Fire, di ba, merong Fire Code of the Philippines, meron ka dapat 2 fire drills a year. So, lahat ng institution yan, lahat ng building, dapat meron kayong nagko-conduct kayo ng fire drills twice a year. For earthquake naman, meron tayong tinatawag na National Simultaneous Earthquake Drill. Quarterly yan, 4 times a year. So, mag-participate tayo. Di ba? Ngayon kasi, hindi natin alam kung paano tayo mag-conduct ng drill. Yun ang pinakamahirap Karamihan kasi nakikita nating drill is parang show, di ba? Yabang. No? Ang purpose kasi ng drill is para makita mo kung ano yung problema ng plan mo, para i-revise mo, para maging functional siya. Hanapin mo yung weakness ng plan. I-execute mo, and then makita mo ano ba yung mga drawbacks. Hindi nakapag-evacuate yung mga tao on time. Bakit? Kasi yung evacuation route, nakalock pala yung emergency exit. Di ba? So alam mo na, so improve natin yan is either paano natin aalisin yung lock na yon or humanap ka na ng alternative evacuation route. Hindi mo kasi madedetect yung mga yan kung hindi ka magdi-drill. Experience namin sa mga drill namin. Meron ako observer bawat floor Sasabihin ng ibang observer, sir, hindi rinig yung fire alarm sa 7th floor. Di malalaman nga ngayon ng management. Sabi mo sa kanila, wala daw pong marinig na fire alarm sa 7th floor. Di-address na nila para sa susunod, di ba? Maririnig na sa 7th floor kung tutunog yung fire alarm. So, yun ang purpose ng drills. Sa NCED, ganun din. Ang problema lang natin, paano tayo magpa-participate sa NCED? Siguro ang una natin gawin is yung duck cover and hold. Sasabihin ng iba, bakit pa ako magda-duck cover and hold? Tatakbo na lang ako sa labas. Diba? Which is true. Common sense yun. Kaya lang kasi, ano ba yung expectation natin? Intensity 7. Pag pinag-usapan natin intensity 6, hindi ka na makatayo, nahihilo ka na, natutumba ka na, hindi ka makakatakbo. So pagka ganun kalakas yung earthquake, ano pwede mong gawin? Duck, cover, and hold. Kasi pag hindi ka nag-duck, cover, and hold, pag tinamaan ka sa ulo, na-knockout ka, kung ano man yung nahulog doon, wala ka ng malay, paano ka makakapagtakbo later? Diba? Kaya tayo ay nagda-duck, cover, and hold sa drill. Kasi ang assumption natin is more than intensity 6 yung earthquake na may experience natin. And then, paano ka mag-evacuate ng maayos? So, pagka nagpanik kasi, ano nangyari? Stampede, unahan yan, di ba? Kaya nga, pagka nag-drill ka, meron ka dapat mga evacuation crew na nagko-command, wag po tayo mag-unahan, dahan-dahan lang, single file or 2 files or 3 files. Ito po yung daan papunta sa emergency evacuation area. Diba? So, kasi, pag na-detect mo na, nagpanic yung mga tao, edi mag-convene na kayo ng DRR team mo, ano yung pwede natin gawin sa evacuation para hindi na mag-ulit ito. Diba? Maisip mo, bakit yung mga tao nagpapanik? Kaya nga iba, sinasabi nila, diba?
dapat meron kang emergency alert code nomenclature. Hindi mo sasabihin na may bomba sa building, may bomba sa sa ground floor, ganyan. Hindi. Sasabihin mo code black sa canteen, for example, di ba? Alam na ng management nyo kung ano ibig sabihin nun. So, sasabihin na nila sa mga tao doon sa may canteen, evacuate po tayo, dahan-dahan, di ba, maayos, para wala nagpapanik. Yun naman yun, para maiwasan mo yung panic. So, importante yung drill at saka exercises sa paghahanda. Makikita mo yung, yung problema ng community mo rin eh. And may time kayong mag-isip ng contingency, ano ba yung dapat natin gawin para maihanda natin sila. Ito yung mindset sila puro panic yung mga tao eh. So isipin nyo na, paano natin i-address yung panic na ito? Baka kailangan nyo silang i-mental health conditioning, no? Ngayon, para hindi na sila madaling mag-panic, kumbaga. Maraming alternative, depende kung ano yung findings mo. Hindi mo malalaman yung kung hindi mo siya i-exercise o hindi mo i-drill. And napakalungkot kung sa tunay na event ka, magugulat at magigising. Dahil doon, maraming mamamatay. Sa exercises and drill, di ba, walang mamamatay. Ano lang ang masasaktan sa exercise and drill? Yung ego mo. Kasi sasabihin, bakit namatay yung pasyente? Kasi di ba, mali yung ginawa mo. Hindi kayo nag-evacuate na maayos. So, hindi mo alam yung evacuation route. Ikaw pa naman ang evacuation team leader. Yun lang siguro ang mangyayari. Pero, ano yun? Kung tinanggap mo kasi yung correction, mag-i-improve ka personally, mag-i-improve kayo. Diba? So, dapat walang nasasaktan pagka na-correct during a drill or exercise. Kasi gusto nating mag-improve yung performance natin. Yes po, no, Doc. So, totoo po yun na sobrang importante ng drills when it comes to preparedness. And I think kasi sa mga schools din po, talagang pinapatupad na nila yung mga drills na yan. But in terms of preparedness, may mga affordable ways daw po ba or options na pwedeng gawin para maging earthquake-proof ang mga infrastructures natin? Kailangan mo maglabas ng pera para patibayin yung building mo, di ba? Bakit bumagsak yung tulay sa Isabela? Kasi tinipid nila, di ba? Kung gusto mo mas matibay na building, edi dagdagan mo yung semento, dagdagan mo yung bakal, talagang gastusan mo. Yun ang problema sa atin, di ba? Walang shortcut sa safety. Yes. Another example, bakit sumabog yung BP Texas yata ito, nung mga 1980s? Maraming billions worth of damage, maraming namatay, at saka yung community sa paligid na afektuhan. No? And then nung inimbestiga nila, ano ba yung naging source? Kasi merong $150,000 na safety equipment na tinipid nila, hindi nila binili. Anong nangyari? Hindi nila na-detect yung crisis, yung sana early warning nila. So, sumabog, mas malaking gastos. So, okay yun, magtipid tayo, pero minsan kasi kailangan mo talagang tanggapin na kailangan mo mag-invest. Unfortunately, yung pera ng bayan ay, ewan ko na, hindi natin ginagastos sa ayos, di ba? Oo nga po eh. Ika nga diba yung very cliche pero health is wealth, ika nga po. So, may isa pa pong tanong, may mga, ano po yung mga references or applications or manuals na ang maisasuggest nyo kung gusto po namin palawakin yung kaalaman namin regarding sa disaster readiness and preparedness po? Depende kung anong gusto nyong hazard na itackle, di ba? Kung gusto nyo sa pandemic, marami dyan sa DOH. Kung gusto nyo about volcanic eruption tsaka earthquake, meron ng PhilBox. Kung gusto nyo mag-risk assessment, meron tayong hazard hunter, meron din tayo sa NOAA. Di ba? Yung mga, para makita mo kung anong risk ng area mo in terms of flood, in terms of earthquake, in terms of landslide. No? So, marami ng available apps. No? Sa DOH, sa PhilBox, sa Pag-asa. Yes, actually ginagamit ko po yung NOAA, especially for flooding. So, ano po yun? So, available sila lahat, di ba? Sipagin mo na lang ang paghahanap ko minsan. Ngayon, madali na mag-research eh. Diba? Kasi i-type mo lang eh. Earthquake Preparedness Philippines. O, lalabas sa lahat yan. Nung wala pa tayong Google dati, di ba? Pupunta ka sa library, hahanapin mo earthquake, hindi mo pa makikita yung gusto mong malaman na information. Ngayon, ang bilis na ng information para sa inyo. Meron pang YouTube. Panoorin mo lang sa YouTube, pakinggan mo lang, hindi ka na magbabasa, di ba? Earthquake Preparedness for Idiots. Lalabas doon, 5-minute video clip.
Na napakasimple ang explanation, di ba? Ang daling intindihin. Ayun, okay. Tama naman po kayo dyan, Doc. Ito may very relevant question, no, lalo sa konteksto ng kumakalat na AI ngayon. Paano po kaya natin mapapagtibay ang kahandaan ng mga tao sa gitna ng misinformation and disinformation na kumakalat? Okay. Yan ang isang matinding problema natin, no? So, dapat siguro alamin natin kung kaninong information tayo maniniwala. Diba? Kasi madali nang gumawa ng fake news ngayon eh. Madali na yung AI eh. So, like for example, no, kilalanin mo na ngayon kung ano yung mga official agencies, websites, or ano, na dapat mong pakinggan. Kasi at least verified siya. No? Although may use din naman kasi yung chismis information eh. Pero kung minsan yung mga chismis information eh, hindi mo alam kung tama ba yan o mali. Kung minsan may mga mali, no? Hindi ko na masasabi kung paano. I-verify mo na lang. Hindi ko alam kung paano mo rin i-verify. No? Pero mag-ingat ka siguro. No? Pero syempre, ang unahin mo is yung safety. Kung nag-warn niya na may padating na tsunami, no? Kasi lumindol na, may padating na tsunami. Di ba gano'n nga yung nangyari sa Cebu? Mayroon yatang in-announce sa radyo na nagloko yata siya na nagbibiro lang. Nag-evacuate yung mga tao, nag-panic lahat papunta doon sa evacuation area nila. Pero kasi yun nga, di ba? Kung minsan mas yung Secret Service, ano yung training nila? Di ba? Pagka may narinig ka putok, automatic na yung kilos mo. So kung minsan yun naman ang ano mo sa safety. Pero alamin mo kung sino yung mga news agencies or source of information na dapat kang makinig. Like for example, yung pandemic, di ba? Merong dashboard ang DOH ba yun o yung UPRI, no? Alam ko merong dashboard na tinitignan noon na very accurate eh. Alamin mo na lang sila. Huwag basta-basta siguro magtiwala sa sa lahat ng information, pero kung urgent kasi, it's up to you na, di ba? Yung best judgment mo na. Mahirap. Yes po, no, I think sobrang prominent nito, especially nung COVID-19 pandemic po. In terms of that po, no, and I think this is a relevant question din na pwede nating makabit sa earthquake na yung may mga schools or universities po kasi na may mga students daw who do not partake in earthquake drills or fire drills seriously, making the disaster simulation difficult to analyze in terms of response. So, how can that situation po be managed? Ako, ang ginagawa ko kasi sa UP, sa Manila, no? Meron ako mga observers. So, yung observers ko, actually, binibigyan ko pa sila ng challenge eh. Yung pinakahuli, itago nyo. Tingnan natin kung madidetect nila may nawawala sa head count. So, pagdating sa baba, head count sila, complete kami. No? Yung pala, merong 10 nawawala na naitago namin sa taas. Sigurado kayo complete yung head count niya. Complete. Sigurado kami. So, kung seryoso kasi ikaw mag-conduct ng drills, makikita mo talaga yung mga problema. Pero, paano mo i-encourage yung mga students to participate? Kasi, pagka-earthquake drill, dapat mag-evacuate lahat eh. Diba? Meron talagang may iwan dyan na ilang beses na rin yun, pati bomb threat drill, no? Ilang earthquake drill, ilang fire drill. Nag-evacuate na lahat sa baba, dun sa isang floor, hindi pala rinig yung fire alarm. Kaya yung ibang estudyante doon, nagkikwentuhan pa. So baka kasi ang problema din is hindi nila narinig yung fire alarm. No? So yun ang i-address mo ngayon. I think pagka sinabihan naman namin, hindi nyo ba alam na may evacuation na? Pupunta naman sila sa evacuation area. Diba? So most of the time, pag hindi nag-participate is ayaw ba talaga nila o hindi lang nila narinig o hindi sila naabisuhan na merong drill na dapat sila mag-participate. Kasi required din walang may iwan sa taas, i-head count ka. So hindi pa nangyari sa amin yun na merong talagang pasaway. No? Merong mga nakalusot pero hindi nila narinig yung fire alarm. Meron mga professor nagdidebate pa sila ng student doon sa floor. Pero hindi kasi nila narinig yung fire alarm kasi hindi rinig doon sa floor. Kung meron ka talagang estudyanteng gano'n, edi bigyan nyo na lang siguro ng reward or punishment. No?
Bigyan nyo ng plus yung mga nagsipag-attend. Yung mga hindi nagsipag-attend, hindi nag-participate, bahala na kayo. Bigyan nyo ng minus or something para ma-motivate mo sila. Sir Ado. Ito po, sir. What are your thoughts of LGUs that politicize the Cebu earthquake situation, wherein donations were just left in the gyms or warehouses and not well distributed to the remote areas? So, ang hirap mag-comment dyan eh, di ba? Kasi wala naman ikaw yung nasa posisyon eh. Ako kasi, di ba, kung sa akin ako yung magmamanage niyan, pagka may dumating na resources, i-distribute mo na kagad as soon as possible. Huwag mo nang ipunin dito. Hindi natin alam yung challenges niya eh. Pwede kasing baka mamaya may partidong naninira sa kanya, kaya sinasadyang ganun para i-bash siya. Hindi ko masasabi, pero kung deliberate nilang ginagawa yon, hindi ko alam kung meron ba silang maayos na governance o hindi. Or meron ba silang public service spirit o wala. Pero hindi ko siya ina-assume na ganun. Diba? Kasi personally, kung ako ilagay mo dyan, ano ba yung dapat natin gawin? Yun yung gagawin natin. So ayoko manghusga kasi hindi ko naman alam yung buong istorya ng situation. Diba? Yes po, no. Isa nga rin po yun sa parang problema din yung political side din na talaga when it comes to disaster preparedness and disaster mitigation din. One of the question here po is in terms of communication and dissemination ulit, no? So, one of the biggest difficulty in disaster response would be information and dissemination, communication. We are Yes. so reliant to mobile and internet services, and in their absence, we are left in the dark. Any invites that will lessen restriction in using amateur radios, because the only mode of communication during grid down emergencies would be through amateur radios. Oo, kailangan redundant yung communication system mo. Kaya kami, meron kaming radyo. Kaya nga sa UP, nagpabili pa kami ng satellite phone para may hotline. Kailangan mo ng hotline papunta. Yung mga agencies yan, may mga satellite phone yan, yung mga heads yan. Para meron silang communication. Kasi nga, communication is very important in a crisis. Kailangan mo na-contain kagad yung scenario emergency. Kailangan nandun dapat yung resources na kailangan mo in the right time, in the right place, at the right moment siguro. Diba? So, importante talaga yung communication. Bagsak talaga yung cellphone. So, ano ba yung pwede? Tama, good idea yung radyo. Ano ba yung sabi ng iba? Kung wala ka talaga yung means of communication, runner. Ano pa ba? Bagsak ang communication. Ngayon, kinausap na ng government ang Smart at saka yung Globe, no? Yung mga telcos natin. And I think yung Globe, meron na silang mobile van na pagkabagsak yung mga telco, yung towers nila, yung mobile van pupunta doon sa area para mag-provide ng emergency network service. Ang problema lang nito, magiging flooded ang network kasi ang daming gusto mag-send ng message dyan. So, ililimit nila yan to emergency responders lang. So, merong plan na ganon. Kasi, mas kailangan ng mga emergency responders yung communication with each other para ma-coordinate nila yung response. So, kasi yun nga, ang problema mo dyan, magkakaroon ka ng flood. Although, next is, nung nasa Tacloban kami, meron namang NGO na nagpo-provide ng emergency data at saka network services. Gulat kami pagdating namin, uy, may signal. Tapos European satellite system, something like that. Tapos i-register mo lang yung email address mo, tapos bibigyan ka na ng access sa internet. Makakapag-send ka ng message. So, ganun kami nakapag-send ng message sa Manila. Gulat kami, ano ito? Tapos nakita namin, European NGO. Ang mission nila during disasters is to provide network connection. So, meron na rin nagpo-provide nun. No? Pero mas magandang idea, meron kayong redundant means of communication. Diba? Pwedeng radyo or pwedeng yung fire chat. Diba? Meron ganun yung fire chat na through Bluetooth siya mag-piggyback para makapag-send ka ng message. No? Parang yung AirTag. Yung AirTag, paano siya nakakapag-transmit kung nasa siya? Kasi nagpipiggyback siya doon sa mga cellphone na malapit sa kanya para i-send doon sa network kung nasa yung location niya. O ganoon din yung fire chat na yun. Meron din ganung app. So maraming ways, no?
Depende na sa inyo kung ano yung magiging useful sa inyo. Tignan nyo lahat. Wala kayong pambili na satellite phone, ano pa yung pwede yung alternative? Baka yung mga normal cellphone natin is pwede natin gawing radyo. Kaya nga merong radyo na cellphone, di ba? Merong cellphone na radyo. Or pwede kayong gumamit ng app, yung FireChat, di ba? Para magpipiggyback kayo doon sa mga cellphone hanggang makarating doon sa gusto nyo padala ng message. Sige, back to you. Ayun pa. Thank you po. Oo nga, no, lalo doon sa feature po na nabanggit niyo po about regarding Globe and Smart, yung about sa mga sa communication, siguro dapat ma-publicize talaga nila para alam din ng taong bayan na may ways for communication pa rin even after like a disaster. You know, especially if nagkaroon ng power outage, ganyan. So, mawawalan ng signal, data, internet, yun. So, mahalaga na malaman din talaga nila yun. May isa po ulit question regarding LGUs. So, for the local community, is there any support that the government provides when indigent households are affected or destroyed by earthquakes, floods, or fires? Since many houses and homes were affected also by the recent earthquake, can we find assistance from the LGU or other agencies? Oh, Ayun, may nagtanong po from Mindanao. oh, definitely meron yan kasi merong evacuation area eh, di ba? Expected na yan ng government, expected na yan ng LGU na meron kang displaced people, na meron kang kailangang ilagay sa isang evacuation area, evacuation camp or master or relocation area. Relocation area is a more permanent one eh. Evacuation area is a temporary, di ba? Dati sa nila na nilalagay sa mga skulahan, di ba? Kaya lang problema, extended period, 6 na buwan sa evacuation area, hindi makapasok yung mga estudyante. No? So, nag-identify na ngayon ng mga evacuation areas. Tapos, meron na rin sila mga cubicle eh, para mayroon ka ng privacy. No? So, ano yan? Siyempre, yan ang alam ng gobyerno, meron na tayong MDRRMO eh. Di ba? Meron na tayong DRMO offices sa mga LGUs natin. Yan ang concern nila. Pagka nagkaroon ng disaster, automatic meron kang displaced person. Pagka meron kang displaced person, ang problema mo dyan, yung ano niyan, basic necessities, bahay, pagkain, tubig, damit. Hindi lang yun, may hygiene kit ka, may napkin pa nga, di ba? Kasi importante din yun. Tapos meron pa mga evacuation area na meron ka parang motel para doon sa mga mag-asawa, merong time to stress debrief doon sa room, di ba? So meron na mga ganong klaseng programa. So lalo na kung indigent kasi wala ka talagang titirahan. So doon ka pumunta sa evacuation area. Ang alam ko balita pa nga niyan eh, evacuation area, yung mga tao ay nang bumalik sa bahay nila, gusto na doon sa evacuation area. Kasi masyado ng mas better pa yung evacuation area doon sa pinanggalingan nilang tahanan nila kumbaga. So meron. Sige, back to you. Sorry. So in terms of LGU, actually may nagtanong din naman po, no. Can you share an example of a community that handled a disaster particularly well, and what did they do right, no, if they did? Ang mga magagaling mag-respond dyan, no? Siguro nung pandemic, no, siyempre meron tayo yung Baguio City. Maganda yung naging response nila doon sa pandemic natin. Teka, tingnan natin. Earthquake, fire. Kasi marami na tayong mga well-developed na DRRM offices eh. Like for example, dito sa Quezon City, robust na yung system nila, yung CCTV nila, at saka yung coordination, collaboration nila, yung DRMO, kausap na nila yung DepEd. So pagka nakadetect sila ng posibleng flooding or heat wave, di ba? Nawawarn na nila ngayon yung appropriate barangays or LGUs. So may heat wave dito or may eskwelahan kayo dyan, huwag niyo muna papasukin mga estudyante. Online class na lang muna. Nadedetect nila kung doon sa pinanggalingan ng tubig, dadagsa dito sa isang area at babaha doon, so mawawarn na nila yung mga tao, may padating na baha sa inyo. Ganun na ka-robust ang Quezon City. Sorry yun lang yung alam kong talagang matindi eh. Pero alam ko pati Marikina, alam ko pati City of Manila, maayos din sa kanila. Actually, marami na talagang dapat tularan. Kasi may budget din naman yan eh. Diba? Kung ginagamit mo na maayos yung budget mo, edi nagkakaroon ka ng system na maayos. Sige, back to you. Meron pa bang question? Okay, Doc. Last na po.
kasi we're pressed for time na. Okay. Shareable po ba ang assessment checklist ng UPRI for the public? We also conduct assessment just to compare baka may kulang sa aming assessment tool. So medyo dito na yung sa side ng responders. Yun. I think alam ko shareable yan, di ba? Kaya nga natin dinedevelop yun para makatulong sa community. Pero nasa ano pa rin kasi siya eh. I think nasa pilot stage pa lang. So hindi ko alam kung available na siya ngayon. Tama ba? Available na? No, pilot pa lang. Kaya hindi pa, pagka available na yan, i-release namin yan for the public. Walang problema. Sorry, last may pahabol pa po palang Sure, no problem. question. So, how does it feel for DRRM practitioners like yourself to see that the funds meant for climate change adaptation and mitigation, our primary line of defense, are allegedly being systematically stolen, effectively increasing the public's vulnerability? Siyempre, nakakainit ng ulo yun. Ayan, lalo na po ngayon. Nakakainit ng ulo yun, no? Kung pwede lang siyang baguhin, kung kaya lang natin siyang baguhin on our own, di ba? Pero wala eh. Problema kasi binoto din natin eh. Di ba? Bakit ba natin binoto? Di ba? Sabi nila, no? Sa demokrasya, the people get what they deserve. Binoto natin eh. So deserve natin sila. Kasalanan din natin. Pero syempre ako, naiinis ako. Kasi makikita mo na ang hirap-hirap ng transportation, nagsisiksikan sa LRT, tapos yung damit nung isa, kalahating milyon. Damit lang yun ha. Sapatos ano. Oh. Ano na yun? Isang taong sweldo na ng minimum wage worker. Ito, walang trabaho. Di ba? Kung saan nakakarating kung ano suot, pinagyayabang pa. Paano ka ba naman hindi maiinis nun, di ba? Ang dami nating gustong magtrabaho, ang dami nating mga taong masipag, na deserving, na bayaran mo na maayos, pero hanggang volunteer lang. Di ba? Yung mga sa NDRM natin, yung mga taong ambulansya, yung mga rescuers natin, karamihan dyan, volunteer. Hindi nga natin sinesweldohan, di ba? Tapos nagsisilbi sila. I think dapat sila yung ang dami nating pera sinasayang, dapat ibuhos natin doon. Kasi ito talaga yung mga nagtatrabaho para sa bayan. Hindi yung, sige, tama na yun. Medyo ano na, sensitive na, di ba? Baka mamaya, ma-red tag tayo. Ito naman po nakakagigil kasi talaga to eh. Lalo in light of what's happening talaga. Galit ka talaga. Pero yeah, Doc, thank you po for addressing our participants' questions. We're very sorry for cutting the Q&A short, guys. So we're pressed for time na. Maybe, Doc, siguro could answer your questions via email, no? Okay lang po ba yun, Doc? Like, send sila email sa inyo, ganyan. Yan. So, kung pwede, Doc, bakalik. Type na lang yung email address niyo sa chat box para yung mga hindi na-answer na questions, ma-direct na lang po sa inyo. So, yan. Thank you po ulit, Doc. Okay, welcome. Ayan po. So thank you again, Dr. Gondran. Now we have a recorded message from Director Ervina A. Espina of the UP System Ugnayan ng Pahinungod, and she will be sharing with us one of the ongoing initiatives that UP is undertaking to help our kababayans in Cebu who have been severely affected by the recent earthquakes. Good day, everyone. The Philippines is once again experiencing a series of disasters. In fact, we can say double disasters as they overlap, like typhoon, earthquakes, or typhoons and floodings. These are the current disasters that we are faced with. As one of the many campaign initiatives of the University of the Philippines to those affected by the recent disaster in northern Cebu, the Ugnayan ng Pahinungod system, in collaboration with the UP Padayon, has initiated a call for donations. This initiative seeks to collect donations to help survivors through relief distribution and the distribution of PFA kits for children. PSS or psychosocial support will be provided through PFA or psychological first aid activities. These are activities for adults and children as well. This is actually a very timely initiative since our collaborators or people on the ground
are requesting us to provide PSS to help survivors establish some form of normalcy in their lives. And as I speak, volunteers from across the different CUs are preparing for deployment in northern Cebu. We hope that you can help us achieve our goal by way of donating. Together, let us hold hands and help one another, for it is in empathy and compassion that we celebrate our shared humanity. For information on how you can donate, I will be sharing on the screen the dollar and peso accounts where you can deposit your donations. And I would like to thank you in advance for your donation. Daghang salamat and padayon. Ayan, so thank you for that, Ma'am Herbs. No, to everyone interested in donating, you may do so by sending them to the following accounts. For the peso accounts, you have the Union Bank of the Philippines and Philippine National Bank. And for the dollar account, you have the Philippine National Bank. You can check the specific account details in the chat box. And please don't forget to send a copy of your transaction receipt to admin.padayon@up.edu.ph for us to properly acknowledge and document your donation. So, ayan po, nasa chat box na po if ever gusto niyo po mag-donate. Okay. To formally express our appreciation to Dr. Gundran for this webinar, we present this certificate of appreciation. Okay. This certificate of appreciation is awarded to Dr. Carlos Primero D. Gundran for your contribution as a resource speaker in the webinar entitled Project Panaghiusa, Strength in Readiness, Solidarity in Response, given this day, October 22, 2025, via Zoom platform. Signed by Mark Emmanuel G. Isip, Director of Padayon, UP Public Service Office, and Mark Lester Del Mundo Chico, Assistant Vice President for Public Service, Office of the Vice President for Public Affairs. So thank you so much po, Dr. Gundran. Thank you, Dan. Thank you. Ayan, so may request everyone to open their cameras for a quick photo op session lang po for the documentation. Yan. May open na lang po tayo ng ating cameras. Yeah. Yes, no? So, sige po, smile lang po sa camera. Medyo 6 slides po ito. So, okay. Sige po, once again, isa pa po, ayan. Maraming salamat po ulit, Dr. Gundran, para sa pagpapaunlak ng inyong oras sa amin. Now may we invite Sir Miggy, the Director of Padayon UP Public Service Office, for the closing remarks.
Ayan, okay na. All right, so good afternoon, everyone. So as we come to the end of today's webinar, I would like to extend my heartfelt thanks to everyone who made this meaningful event possible. I would like to thank our resource person, Dr. Carlos Primero Di Gondran, for generously sharing his expertise and experiences, and of course, his insights. His guidance empowers us to face disasters, not with fear, but with readiness and resilience. I would also thank the organizing team at the Padayon UP Public Service Office and our partners for this webinar, the UP Resilience Institute and the UP Manila DRRMH program. Your commitment, hard work, and dedication behind the scenes have successfully brought this event to life. And most importantly, to all of you in the audience, thank you for your time, your attention, and your genuine concern for disaster preparedness. Your presence here today is a powerful reminder that change begins with awareness, and action starts with people like you. Before we officially close, let me take this opportunity to once again highlight a crucial part of our advocacy, our campaign for disaster-affected communities in Cebu. The challenges our fellow Cebuanos are facing cannot be addressed by preparedness alone. They also need our compassion and concrete support, whether it's through financial contributions, in-kind donations, or simply spreading the word. We encourage you to be part of this effort. Every act of kindness counts. Let's carry forward the lessons from today, not just in knowledge, but in solidarity. Thank you, and let's continue to work together for safer, stronger, and more resilient communities. Padayon po sa ating lahat. Stay safe. Okay, thank you so much po, Sir Miggy. Before we all go, we'd like to request that everyone to accomplish the evaluation form. So if a-flash po siya, this will help us improve our future webinars and also serve as a basis for sending out the webinar certificates. We would also like to encourage everyone's participation in our ongoing efforts in Cebu. No? The necessary details are flashed on the screen. And before we end, may we always be reminded that preparedness is the gap between disaster and safety. Ang ating mga desisyon ngayon ang gumagawa ng kinabukasan na ligtas at may pag-asa. Alalahanin, mas malakas ang bayan kapag nagkakaisa. Again, this is Chu Quinto. And this is Kyle Bonsuceso. Thank you for coming. UP